mo yung mga ang TV quiz o kaya yung kay Aga na nakita ko 3 days ago. Uso ngayon yun. Lalo sa ano. Yung pinaparla mo sa Anjanet Abayari, at dumating si Gardo. Anong reaksyon mo? Nalitit mo pa no ngayon? Hindi, alam mo ako natatawa ako na very thankful ako na nagkaroon ng mga ganyan, yung mga Facebook na mga reels, yung mga TikTok. Kasi nakikita ko kung ano yung mga nagawa ko before. Kasi siyempre, minsan limot mo na yun di ba? And I'm very thankful na nagawa ko yun. And I'm very lucky sa dami ng mga artistang nakatrabaho pala namin. Pao, nakailang project kayo together with the superstar Miss Nora Honor? I did, Kung maalala mo. Little Nanay po ang ginawa kong show kay Ate Guy, isang teleserye sa GMA. Yun yung pinagtatrabaho So, kumusta siya katrabaho nung time na yun? Very professional si Ate Guy. Meron ako isang binitawang, hindi ko nagkukwento kung ano yun. Pero meron ako isang binitawang joke sa kanya nung first time ko siyang maka-eksena. Mas tawa siya ng tawa. Tapos lahat ng mga production staff, tarantang-taranta. Dahil? Sa joke na binitawan ko. Kasi hindi ko binitawan nung rehearsal Binitawan ko nung take. So parang nagulat sila nung ginawa ko. Kasi Ate Guy, tawa ng tawa. Tapos, it just shows how professional she really is. Naging close ba kayo ni Ate Guy? Well, I couldn't say naman na sobrang naging close kami, but our working relationship was very, very magaan. It was very respectful, and of course, yung nakaka-eksena ko siya, siyempre may kaba pa rin. Sad to say nga lang na yung Little Nanay was medyo comedy teleseries diba? But I would have loved sana to work with her ng drama sana. Pero sadly, yung Last na lang. Nung nabalitaan mo yung nawala na siya, anong na-feel mo? may lungkot yan nalungkot ako bilang artista because another icon has passed away. And sadly, it really happens. Nawalan na rin ang pagkakataon na makatrabaho ko sa balang araw. Pero siyempre, we think naman na kailangan namin ituloy-tuloy yung legacy niya sa pagkakatrabaho. And that's the only thing we can do for her. Message mo na lang sa pagkawala. Thank you. I just hope that the family is okay. Alam ko na kung malungkot yung nangyari, but I'm praying for the whole family. I'm praying for sila Ate Lot, sila Kuya Ian, at saka siyempre si Mater, lahat. Yan yung mga naging close ko diba? So I just hope maging okay kayo, and lagi namin pagdadasal lang si Ate Guy sa inyo. Dito na lang pa. With her, mga guesting sa Bubble Gang. So ever since naman, maganda yung working relationship namin. Very professional, very fun to do with. Hindi naman nagbago. Yung lahat ba sa movie sa Vietnam nangyari? Yes, buong pelikula sa Vietnam nangyari. Wala kaming dadayain sa Manila. So mostly lahat buong 100% of the film, we were shooting Hanoi, Vietnam, and yung iba-iba pang mga tourist spots ng Vietnam. Naging markado na yung pagpelikula mo sa ibang bansa ginagawa. Anong feeling mo dyan na? No, actually hindi naman niya sinasadya. I think it's nagkataon lang din na lahat ng mga pelikulang nagagawa ko nababagay sa ibang bansa. And I'm very fortunate na itong 316 Media, after nung shoot namin sa New Zealand, considered to get me again. So, masaya na sa ibang bansa. Masaya sa ibang bansa. Napapakita mo yung iba-ibang mga lugar. Mas napapadaling kwento ang mga kwento, kahit simple lang yung kwento, pero yung scenery, yung backdrop mo iba. So it helps with the movie itself. Anong genre nito? Comedy ba? Rom-com. Romantic comedy. Sa iyo yun? Breaker ba na nakakagawa ka? Oo, malaking bagay yun. Malaking bagay sa akin. Of course, I have Bubble Gag, pero iba naman ang gag show sa mga ganitong narrative ng mga kwento diba? It's very fun. It's very fun to do. Again, nakaka-travel kami ng iba-ibang bansa. Yung latest kasi na movie na ginawa ko is in Cebu, yung Conmang. Yun naman, Cebu naman. Ibang lugar naman. Philippines naman. Ako, hanggat maaari gusto ko kasi mapakita yung hindi na yung ganda ng ibang bansa. Hopefully, we will be able to show Philippines also.
if only mas madali tayo makapag-shoot doon, mas mag-cooperate sa atin yung ano natin, yung dapat kausapin pagdating sa mga shooting. We would also love to shoot around the Philippines para mapakita natin sa ibang bansa na ganito rin kaganda yung Pilipinas. Kasi siyempre, hindi lang naman natin pinapalabas sa sinihan eh. Lumalabas din tayo sa Netflix or sa iba-ibang mga lugar. Na sana makita ng tao yung ganda rin ng Pilipinas. Pero for now, makita natin yung ganda ng ibang bansa. Anong Okay. challenge or saan ka nahihirapan sa paggawa ng pelikula sa ibang bansa? Lalo sa Vietnam. Wala. Ako nag-enjoy ako sa. I'm sure meron sa iba. I think ang hirap sa mga ganito or sa production. Di ba? Mahirap sa kanila kung walang permit, mahirap sa kanila i-mount. Pero for the actors, ang kailangan mo lang makisama. Kasi syempre ibang shooting sa Pilipinas, ibang shooting sa ibang bansa. Mas mabilisan dito sa ibang bansa, mas konti ang tao. So, ang pinaka maitutulong na sa producers mo, sa team mo is talagang maging cowboy ka rin katulad nila para magtuloy-tuloy. Pero other than that, basta prepared yung team, walang mas mahirap na challenge. Pare-pareho lang yung So ang kalaban yung oras lang dito. Oras. Yes, of course, oras. Eh, syempre, Limited lang ang oras. Limited yung oras mo. Siyempre, wala ka naman sa Pilipinas. Diba? Yes, tama. Merong ang flight na habulin pa uwi. Diba? So, hindi matapos. So, kailangan talaga, everyone knows their job, everyone nakikisama, everyone, diba? Kung pagod ang isa, pagod din ang lahat. So, yun lang ang kailangan mo gawin. Aside from the oras, it's all parang paid vacation. Diba? Kasi mag-shooting ka sa pelikula ng ibang bansa, siyempre pupuntahan niyo yung mga magagandang lugar, diba? So, ang swerte naman namin. Isa sa pinakamalaking swerte namin mga artista, napupuntahan namin yung mga magagandang lugar, bayad kami, libre. And then, so the best thing you can do is talagang sumuporta ka sa production. Which is, thankfully, nakikita naman yun ng grupo, kaya naman ginawa siguro nila ako. Kumusta ka trabaho ang 316 production? Si Ma'am Len. Ay, busog. Busog talaga. Ano yan, very, very, very easy to work with. At saka iba mag-alaga si nanay din. Nasasabi ko na... Pamilya talaga, no? Yes, Pamilya. Bago pa lang kami umalis, nagtanong na ako ano mga gusto kong pagkain, kung saan ako gusto pumunta. Pagdating dito, dali-daling kausap kung ano gusto mo. Ayun yun nga. Wala kang ibang gagawin kundi ayusin ang trabaho mo kung ganun kaalagaan eh, di ba? Ang pinaka-ano mo na is bumawi sa kanila in terms of your work, in terms of whatever. I'm very thankful na naging maganda yung relationship namin ng 360 Media sa New Zealand. And I believe because of that, nasundan to. And walang nabago. It's one big family. It's one big family. Anong reaction mo? Laging sinasabi niya, Ma'am Len, pinupuri ka niya, ang bait-bait mo raw. Oo. Pinagmamalaki At ang niya galing-galing sa mo daw na Ayun, aktor. ano naman, I'm just doing my job pagdating sa trabaho. And again, I'm very fortunate na timrado nila akong pamilya. And yun din naman ang tingin ko sa kanila, especially kapag alam mo, I'm sure maraming pag nag-meetings ang GMA Sparkle at saka siya, marami yung mga hinihingi ang GMA. And may mga ilang bagay na hinihingi sa akin si Miss Len, di ba? Maging on time, alam mo yung script mo, galingan mo, and lahat yun nabibigay ko naman sa kanya. Sapat na yun, kulang pa yun para sa lahat ng pagsuspoil sa akin ni Nailen dito sa bawat shooting na ginagawa namin. Meron ka pa bang dream role na wish magampanan? Honestly, naniniwala ko na yung mga roles, paulit-ulit na naman. Diba? Sa tagal ko na, 35 years na akong taga-artista. So, naniniwala ko na halos lahat nagawa ko na. It's just a matter of adaptation kung paano mo gagawin yung role, kung paano mo iisipin yung bali ng role. Pero ang wish ko lang, makapag-travel pa kami na iba-ibang lugar. Actually, more than ibang bansa, pangarap ko talagang ma-explore ang Pilipinas. It's for the people. Gusto kong makita ng tao. Ang dami, lagi kasi pag nag-shooting kami, ang ganda ng New Zealand. May Batanes tayo. Ang ganda-ganda rin. So, yun ang gusto kong ma-achieve in the next few years. Na maging mas madali mag-shooting sa atin sa Pilipinas. Para makita ng foreigners. Then, para tumaas ang tourism natin. Ganda ng Pilipinas. Oo. Makatulong sa turismo. Para sa akin, makakatulong din yan sa turismo. Kasi tayo nakakatulong tayo sa turismo na ito. Correct. Diba, pag pinapalabas natin sa Netflix, sa ibang mga platform, sana magawa rin natin para sa bansa. Yun ang Dream mo pa na ibang bansa na mag-shooting? dream na ibang I would love to shoot in Norway. Norway. Norway and some other European countries. Bakit ito?
malamig. Gusto ko na malamig eh. Ang init dito. Pero yung suot ko, gusto ko yung lamig. Hindi ako ako kasi enjoy ako sa lamig. Nag-enjoy ako sa malamig. Pero if there's one country na gusto kong pag-shootingan na parang gumawa ng gloomy na medyo horror, medyo drama, medyo thriller, feeling ko Norway is parang napaka-gloomy na area na parang sarap paggawa ng pelikula. Ask ko na reaction na naging unique at naging aliw yung beauty contest, hashtag beauty Actually, contest. isang malaking bagay yun. Ever since pandemic yun eh, nung nagkaroon ng hashtag na beauty contest. Diba? At ilang beses ko na rin sinuggest sa mga kaibigan kong producer at sa mga writer na gawin yun. Kaya lang, si Beauty has been very busy with teleserye and other movies. Ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon na magawa to together. So we're very excited about it na finally natuloy na namin yung hashtag beauty contest namin. Kumusta ka trabaho si Beauty? Lovely, lovely. Ever since sa Isla na nakatrabaho ko sa very professional na yan, hindi naman nagbago, walang ka-ere-ere, ang dali-daling kausap. Minsan nga, just kahapon lang sabi ko, may ganito akong gagawin sa'yo. Okay, cool. Alam mo yan, very easy to work with. And yun naman ang importante, especially pag nasa ibang bansa ka. Si Direk Sid, kumusta? Director. First time ko nakatrabaho si Direk Sid, pero nung StoryCon pa lang, nakita ko na kung gano'n siya collaborative. And it only proves na nung nandito kami talagang nirespeto niya yung artistic license ng artista as much as we have to respect his creativity also. And so far, so good. Wala kami nagiging problema. Okay, thank you. Dagdag lang, ilang taon ka nag-start